Mga pangarap. Mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirahan, takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pag-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, Mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Dole Metangere. Makikita ni Tia Isabel na nag-aabot ng sigarilyo at hetsos mga dayuhang babae habang ang mga babaeng Pilipina naman ay kusang humahalik sa kamay ng mga matatandang babae. Narinig ni Tia Isabel na tila may nabasag na pinggan at mabilis niyang nakapagsalita ng Mariosep, maghintay kayo mga bulagsak. Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman na. Hindi na niya kailangang aalahanin ng gumasta ng labis. Nahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasiyahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Padre Sibayla na kura ng Binundok, si Ginoong Laruja at si Teniente Guevara. Kumpara sa mga mas maraming mga nasa kabilang, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay sa kanila si Padre Damaso. Ang bansa ito. Halatang iba ang pamamahala rito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa ay puro mga Indio ang nakitira. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon na akong nagsilbi sa pagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang pura-paroko. Ngunit nang umalis ako ay ilang matanda at hermanos terceros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdandahan kayo sa iyong pagsasalita, Padre Damaso. Sapangkat nasa bubong tayo ng isang Indio. Tama siya, Reversia. Baka magdamdam siya. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang Indio. Malayo na siya sa ganoon nga walang galang na tao. Sigurado naman hong hindi kasing saklap ang nangyayari ng sa amin. Nakasigurado akong nagsasayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinula sa handaan at matutulog na hindi nasisiyahan. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay. Lulubog kong ipinakikilala sa inyo ang anak ng aking nasirang kaibigang si Don Rafael. Kaya magkasamang bisita doon. Siya ay si Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundo ko siya sa kanyang mahabang paglalakbay. Pinalulugod ko po kayong lahat na makilala ko. Aba, Padre Damaso, ang kora ng San Diego. Pinakagala kong makitang muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Kung nagkakamali ako, natawad po, Reverencia. Hindi ka nagkamali, Iyo. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik ang iyong ama. Kung gayon, ay ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahan ng iyong ama ay mapasa iyo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit kong makasama ang iyong ama. At nasabi kong isa siyang kagalang-galang at matapat na mamamayan sa Pilipinas. Maraming salamat po. Napawi ng inyong mapapuri ang aking pagdududa tungkol sa nangyari sa aking ama. Ngayong ako ang kanyang anak na walang kaalaman. Pagkaraan ay sila nakipagkilala sa mga kababaihan at kalalakihan. Kilala sa bisita kung wala pa itong kilala. Ako nga po pala si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagalakan namin makilala ko Crisostomo Ibarra. Kahit maganda ang mga kababaihan sa Europa, wala pa rin tatalo sa mga kababaihan sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dalang mo rin iyong tinurang mula sa ibang bansa. Minsan ay may isang artilyero na nangolekta ng tributo sa mga mamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Ginoo, maaari mo bang pakinalaman sa
Malis dito, dalahan ko kung ayaw niyo magkulong sa kwarte. Talagay, kukulong mo kami, basahin mo muna ito. Ano ba? Hindi siya makababasa kasi mas matalino pa ang tiyan niya kaysa sa utak niya. Mga lapagtamang bata. Maawa ka sa mga bata, Ginoong Kabisa. Huwag mo silang saktan. Kung alam dito, Sandra. Yan ang nararapat sa iyo. Nakita iyon ng mga tao. Sinakluluhan niya ang artilyero na idala sa pagamutan. Kinalaunan ay namatay ang artilyero na siyang ikinakulong ng iyong ama Ibarra. Busog ba ang ating mga Samantala, sa bisita, bahay ni Isabel? Kapitan Sa Tiago, palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakakalungkot lamang, ngunit kailangan umalis agad ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. sa O pag-uusap siya, ng dalawa ay naiwan ko na sumambad muna si kayong Maria magama. Clara. At may gagawin pa ako sa kusina. Wala yata may bumabagabag sa iyong isipan, Ama. Meron nga po ba? Walang anuman, Iha. Nagpapasalamat lamang mo sa Panginoon at biniyaan niya tayo ng magandang buhay. Wari ko'y mas masaya sana kung hindi nawala sa atin ng maaga ang iyong ina. Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog muna kayo. Paniguradong pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat lamang sa Diyos at biniyaan niya ako ng napakabait at napakagitang na anak. Habang nakahiga si Kung Kapitan buhay Tiago lang sa talaga kanyang si Pia, kama ay naisip niya ang paniguradong mga kaligayahan panahon ko'y lumipas. buong buo. Hay buhay! O Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling ng lumikha ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ang isang bintana. Abala sa pagbuburda, baka sa kanyang kilos ang may hinihintay siyang bisita. Habag ng Panginoon, tanghali na. Ano kayang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang umaga po, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Ay, nandyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra? Maraming salamat naman at tumalaw kang muli sa aming tahanan. Magandang araw, Don Santiago. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Abay, sige Clarita. Nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kanyang kwarto. Malamang ay nag-aayos iyon o nahihiya. O ayan na siya. Maaari na kayong mag-usap sa Sotia. Kailangan mo ba ng maiinom, Ibarra? Gracias, senyor. Ngunit hindi na ako kailangan. Maya-maya pa ay makikita na ang dalawang nag-uusap sa azotea. Napakaswerte ko at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakita ng isang babaeng katulad mo. Nagpakatamis na yung dila, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isang magandang obra maestra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako maghahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay may sakanda sa aking isang tao. Ito ay naroon sa sumsuri nito. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Matawad aking sinta. Ngunit kailangan ko nang lisanin ang iyong piling. Bukas ay Tulos Los Santos. At kailangan kong katagpuin ang isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra, naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking ina. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Hay nako, tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman iyon? Eh hindi ka pa naman nakakaranas ng pag-ibig, hindi ba? Hay naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manhid sa mga dating manliligaw. Clarita,
kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Santiago! Santiago! O Padre, ano ang iyong sadya? May gusto akong sabihin sa iyo. Doon tayo sa lugar na lang makakarinig sa atin. Halika. Tandaan mo nang mabuti ang mga sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naiintindihan ko. Masusunod ang iyong kahilingan, Padre. Oh, bueno. Aalis na ko. Sinabing na nga ba't kahilingan ko ang masusunod. Sa pagkabagabag di Kapitan Tiago ay pinapatay niya ang pinasindi niyang kandila kahapon kay Maria Clara. Samantala, sa San Diego ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todo Los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Pare-pareho lang naman yung bagong libing. Ayoko na. May dugo pa mga buto at saka may buhok. Masyado ka naman masilan. Ako nga, naghukay sa gitna ng gabi. Nakakilabot naman ang sinabi mo. Tanggalan pa ako sa ataol kaya lumabas ang kalahati ng katawan. Bakit mo ginawa yon? Bakit hinukay mga bangkay? Sino nag-utos sa'yo? Sino pa kundi ang kurang malaki Anong ginawa mo sa bangkay? para mang gwardyang sibil ko magtanong. Ang utos sa akin ni kurang malaki, libing ko daw sa libingan ng mga inchik. Dahil sa Todo Los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama, kasama ang isang utusan. Alam mo ba ninyo ang kinaroonan ng puntod ng ating ama? Opo, senyorito, tinamnan ko ng halamang adelpa ang puntod at tinagyan ng malaking cross kapag hindi ko ito malilimutan. Nakalipas na ang ilang oras ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko ba alam niyo ang puntod ng aking ama? Dispensa po, senyorito. Alam ko raw po talaga eh. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit nawawala. Ayan po oh, alam ko po dyan sa nakalibing. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganito ang puntod. Mawalang galang na po. Alam niyo po kung nasaan ang malaking cross ngayon na may pangalan doon sa Ibarra? Yung cross sa puntod na may maraming malaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinapasunog ko ni malaking kura. Samantala sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Magkapatid na sakristan ng simbahan. 10 taon gulang si Basilio habang 7 taong gulang naman si Crispin. Crispin, hilahin mo mabuti ang tali. Pahinga mo tayo kaka. Nilipat tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi pa pwede, Crispin. Kapagalitan pa tayo ng sakristang mayor. Oo nga pala. Ilan ang sabihin mo yung buwan? 2 riles na lamang, Crispin. Iyaran mo na kaya yung sinabi nilang ginatong ko natin sa simbahan. Ako, Crispin. 2 punta na ang inabot ko sa sakristang mayor. At ang sinasabi nila ninakaw mo ay 2 unsa ng ginto. 32 riles iyon. Kumbagay 32 kamay. Hindi sasapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Ngunit natatakot na kasi ako eh. Napakasama ang kura at lalaw na sa Kristang Mayor. Napakasinungaling lang lahat. Umuwi ka na lang kaka at sabihin mo sa inang na ayaw natin sa Kristan. Alam ko pong panulaan ka ng inang kaya ikaw lang sabi sa kanya na hindi ako makauwi, hindi ako yung masakit. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. At dumating ang sakristan mayor. Mga pasaway na bata, kahit kailan wala kayong magawang tama sa simbahan. At ikaw, Basilio, magmumunta ka ng 2 rihis dahil hindi magandang tunog ng kampana at hindi ka rin uwi ng alas 8 kundi alas 10 ng gabi. Ngunit uhulihin ako ng gordya. Wala akong pakialam. Sasagot ka pa? Ikaw, Crispin, hindi ka uuwi
Hindi mo nilabas ang dalawang gintong mintang ninakaw mo. Hindi ko po yun ninakaw eh. Wala pa akong ninakaw kahit ano. At santagot ka ba? Ito ang sayo. Ay, po, tama na po. Huwag po! Bawa po kayo! Huwag mo kong pigilan. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampanya Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis. Ang mga anak ko sininda akong ulam. Nakikita kong gutom na sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Sigurado magugustuhan ni Crispin ang tuyong tawilis na pinakapaborito niya habang pinigaan ng kamatis. At buti na lang nakahingi ako kay Pluso kong kasyo ng tapang baboy ramo at hita ng patong bundok. Sigurado maglalaway si Basilio kapag nakita ito. Gugutom ako, Sisa. Aba, ang sarap ng hinain mo ah. Matikman nga. Bago pa matapos ni Sisa ang sinasabi niya ay Pedro, nakain na ng sama. kanyang sugapang asawa ang ulam. Halis na ako. Di mo man lang hinintay pagdating ng mga anak mo. Alam kasi sweldo si Basilio ngayong araw. Ah, ganun ba? Pagtabi mo na lang ako ng isang realis. Sige na, baka mauli pa ako sa sultada ng tinali ko. Inang! Inang! Buksan niyo po ang pinto! Jesus Mario! Kasi ano nangyari sa'yo? Huwag kayong maglalain na. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? Siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit kaduguan? Naku naman. Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi na sa Kristang Mayor dahil di na makakauwi kundi alas 10 ng gabi. Bawal po maglakad ng alas 9, kaya't noong nakasalubong ko ang mga Guardia Civil sa bayan, ay sinigawan nila ako ng KNBV ay nagtatakbo ako. Pinaputukan po ako nila ng isang punglo at dumapi sa aking noo. Nagya talaga yung mga Guardia Civil na yan. Diyan wala silang puso. Hindi ka nakatungkin at sugat. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglaro pa rin ang isipan ni Basilio sa sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Walang galang na bata, magnanakaw. Huwag kang magtago hanggang kasalanan mo yan. Pastangan ka, tingnan natin kung hindi mo pa ibalik ang ninanakaw mo. Hindi ko ako nagnakaw. Awan ko kayo. Kristian Mayor, ako nagnakaw. Umuukikil sa kanyang isipan ang mga daing at sigaw ni Crispin. Napakasama mo. Napakasama mo. Habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Tulungan niyo po ako. Maawa na po kayo sa akin. Aray, walang iyak ng bata ka. Tao po. Magandang araw po. Sino kayo? Ako si Sisa, ang anak ng sakristan na si Crispin. May dala ho ako mga gulay para sa kura. O sige, ilagay mo lang dyan. Saan ho? Basta dyan! Maaari ko ba makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon, ay kahit makausap ko lamang ang anak ko si Crispin. Hindi maaari pagkat alam na ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ay nasa aming bahay. Ngunit si Crispin ay naiwan dito. Maaari ko sana makita. Naiwan nga, ngunit tumakas din pagkatapos ng magnakaw ng maraming bagay. Baka nga hinahanap na siya ng mga Guardia Civil. Alam mo, napakabuti mong asawa. Ngunit pagkakasama naman ng iyong mga anak. Lalo na yung maliit. Naku, baka higit pa yun sa kanilang ama.
Tumakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi nila ginawa. Sa kalituhan ay halos madapa-dapa na siya sa daan. Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa nakita. May mga gwardyang sibil na naghahanap sa kanilang bahay, tila may hinahanap na tao. Nagtago muna siya ngunit nakita rin ng mga ito. Ikaw ba si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw na bata? Oo, ako si Sisa. Kung hindi mo magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Labas mo ang iyong mga anak. Nakatakas ang nakatatanda mong anak. Nasaan ang mas bata? Hindi ko alam. Hindi mo siya umuwi mula pa kahapon. Kung gayon, ikaw ay isasama namin. Dinala na ng mga gwardya sibil ang kaawa-awang si Sisa sa kwarter ng mga gwardya sibil. Doon siya kinulong habang hindi niya Hindi ka itinuturo ang lalabas mga ng anak. kwartel hanggat hindi mo ituturo ang mga anak mo. Isang araw sa opisina ng bagong dating na Kapitan General, Nais kayo makausap Don Crisostomo Ibarra. Doon Ibarra, na sinasabi ng kalitan ni Padre Damaso. Papasukin mo siya. Gusto ko siya makausap. nang nasa loob na si Ibarra, Isang karangalan na makilala kayo, Senyor Ibarra. Idulat niyo po ako sa iyong kabaitan na mahalan. Kabansang ito ay hindi ako tinuturing ng mabuting tao. Tungkol sa pag-alitan niyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mapare hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. At kakausapin ko ang mga arsobispo na sumulat sa Santo Papa para maitsan ang iyong ekskomunyon. Kahit ako ay gagawin ko yon kung ginawa sa akin ang aking ama. Ang ganoong kalapastangan. Gracias, Kamalan. Ngayon po ay alam ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang iyong kahusayan, Kamalan. Pagpalain, panawa kayo ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa kong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita, Don Ibarra. Sige, Kamalan. Alis na po ako. Maraming salamat din po. Mula sa araw na ito, Alkalde, inahahabilin ko sa ilalim ng iyong proteksyon si Senyor Ibarra. Paalam mo ito sa mga alpres at suportahan mo siya sa kanyang mga adikhain. Masusunod ka, mahalan. sa bahay ng Alferez, ay may makikitang silyo na laging inuupuan ni Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay isang gusgusing babaeng nag-aasta ng Oropia. Asawa siya ng Alferez, mas kilala bilang Doña Alfereza. Isang araw ay maririnig na umaawit si Sisa na inaalagaan sa bahay ng Alferez, kaya't ipinatawag ito ni Doña Consolacion upang pakantahin. Hindi ito nakapagbigay galang kaya't agad na kinuha ni Donya ang nakasabit na latigo. Vamos magkakaiwa! Guardia! Iisang makikita na galaw na yung entende at prison Espanyol! Sige! Huwag ka nang kumanta! Huwag kang kumanta! Nakakasyabi sa akin ang tulang yan! Hayla! 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 Ngayon, ikaw naman ang sumayaw! Sayaw! Hayla! Ilya! Hayla! Dala sa bahay! Dumating ang Alferez na walang kibo. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka nga nagbigay ng magandang gabi. Dalhin mo ang baliw na ito, sabihin mo kay Marta, na bigyan niya ng baro pagkamutin. Pakainin mo maigi, bigyan ng mabuting higaan. Nag-ingat kayo, huwag siyang napastanin. Bukas iatid mo sa bahay ng Ginoong Ibarra. Samantala, si Elias naman ay kinakausap ang kanyang kaibigan sa gubat sa Batangas. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. May paaabot niya ang ating mga hinaing sa kapitan na malapit sa kanya.
Hindi ako kumbinsido lalo na siya ay isang mayaman. At halos lahat ng mayaman ay walang inatupag kundi magpayaman pa. Taon na maisagawa ang mapayapang planong ito. Kung ito ay maisagawa, maiiwasan ang pagdanak ng dugo. At kung ikay hindi magtagumpay, Kung gayon, ay ilalagay ko ang aking sarili sa likod ng iyong pamamahala. kung gayon ay pakilala mo sa akin ang mga kasama mo at ang kanilang sinapit mula sa malulupit na Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpapadala ka ng isang taong makikipagkita sa akin sa bundok sa baybayin ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya ang mga makukuha kay Senyor Ibarra. Kung ito'y magtatagumpay, makukuha natin ang hustisya. Kung hindi naman, ay paniguradong ako ang unang malalagas sa magsikang ito. Maghihintay ako, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan. Sana magtagumpay ka sa iyong binabalak. Naglalakad ang mag-asawang di espadana sa lansangan ng katanghaliang tapat. Tumingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio. Habang panay pitas ng panlilibak, ang narinig sa bibig ni Doña Victorina. At aba, wala pang paggalang. Hindi man lang marunong magbigay pugay sa mga katulad naming mahalika. Hindi katakatakang puro pangungutya lamang ang naririnig mo sa mga praile tungkol sa kanila. Napadaan ang mag-asawa sa bahay ng Altores. Pinagod na ang tingin si Doña Victorina at umura. Ba't ganyan kayo makatingin? Naiingit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang skandalo dito nakakaya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mong malaglag ang pustiso mo. Kayo? Kakaingitan ko? At bakit? Pinaiingitan ko nga pala ang iyong kulot. Napagaganan tanawin, dalawang donya walang asa na nag-aaway sa mismong narangawa ng bintana ng bahay ng Altores. Ano kayong kainatnan niyo? Para sabihin ko sa iyo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sophisticada kong tao, walang nakakapasok na Alperez sa bahay namin kundi naghihintay lamang sila sa pintuan. Aba! Excelenterismo ang Senyora Putput. Hindi nga nakakapasok ang mga Alvarez dito, kundi tulad ng piligyod na asawa. Aba! Talagang ginagalit mo ko, ha? Bumaba ka rito! Parang awin niyo ako mga walang mono! Buksan niyo ang tarangkahan! Lumabas na dyan! Doña Konsolasyon! Walang hiya ka! Dito tayo magdoon! Labandera ka lang naman noon nung napikot mong asawa! Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera! Nagsasabunutan ang dalawa na labis na ikinatuwa ng mga kanina pang nanonood. May nag-uulinigan pang nagpupustak kung sino ang unang titimbuwag hanggang sa dumating ang Alperes. Ano naman ang gulo nito? Magtigil ka. Nagkakaya sa mga tao. Ibili mo yan ng disenteng damit at kung wala ay magnakaw kayo sa taong bayan, may mga sundalo naman kayo! Ikaw ang bumili ng asal. Mga walang mudo. Nagtuturing ngunit na walang sayad sa lupa ng ugali. Perez, kung makalipusta ka sa amin, parang kay ganda ng iyong moral. Lumuwas tayo ng Maynila. Magsusubong tayo kay Kapitan General. Hindi mo man ay pinaglaban ang pagkalalaki mo. Dapat ay hinamon mo na si Alperes ng revolver. O kaya'y Iha, alam mo naman na hindi pa ako nakahawak ng... Hindi na natapos ng Don ang pagsasalita pagkat dinagukan siya sa ulo ng kanyang asawa na ikinalaglag ng kanyang pustiso. Pagkalaglag nito sa lupa ay tinapaktapakan ito ng Donya. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Ni Ibarra ay nagpunta ka rin pala sa maraming bansa. Ay magkaparehas kami ni Ibarra ng hilig. Ngunit, naputol ang kanilang usapan dahil sa pagungukmok ni Doña Victorina. si Alperes at kumunin mo siya ng sable. Oh. Bakit Doña Victorina? Anong nangyari? Siya at ang kirida niya ay nilibak kami. Responsibilidad mo ipagtanggol kami at kung hindi, ay malalaman nila ang buong mong pagkatao. Huwag kayong mag-ingay, Doña Victorina.